Sino dito ang pinagpala ng Panginoon sa buong linggo? Hallelujah. Sino dito ang pinagpala sa buong buwan? Amen and amen. Magpapasalamat ako sa ating Panginoon. Sabihin niyo sa katabi niyo, magpapasalamat ako ngayon sa aking Panginoon. Hallelujah. At bago po tayo magpatuloy, ngitian niyo po yung katabi niyo. Ngitian niyo po ang pinakamaganda niyong ngiti. At ang ating simbahan ay puno-puno po ng kaligayahan. It's so good to be back at the house of God dito sa ating Panginoon. It's a beautiful Sunday filled with beautiful smiles. Praise God. Yeah, magandang ngitiin ng bawat isa. Hallelujah. Punong-puno ng mga magagandang tao. Yan. Yeah, sige po, habang nagsisettle down kayo, sabihin niyo po, humana po kayo ng 3 tao na babatiin niyo po. At sabihin niyo, masayang-masaya ako kasama kita ngayon. Sige lang, 3 tao po, batiin niyo. At wag po kayong upo pagkatapos niyo po. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen and amen. Praise God. At, ayan, nakaupo na po kayo. Dahil po nakaupo na po kayo, maaari po bang tumayo ang bawat isa? At tayo po ay magpapasalamat po sa ating Panginoon. At it has been a wonderful week. At sa mga kabataan, successful po ang ating youth camp. At palakpakan po natin ating Panginoon. Sa buong youth camp, I think we have 97 na attendees po sa buong outreach ng biyaya ng Diyos. And 23 of those ay galing dito po sa ating binyan. Kaya So number 1 po, of course, salamat sa Panginoon sa katagumpayan. At salamat po sa mga tao na sumuporta at nag-sponsor ng mga kabataan. Kung maalala niyo po, bumili po, may nag-fundraising po ang mga kabataan. Salamat po sa lahat na nang sumuporta para bumili ng merchandise ng kabataan. At salamat po kay Brother Alexis sa anong tawag nito? Ano yun? Aside sa transportation, ano yung tawag doon? Pag-pledge para doon sa mga kabataan na makasal. Ganun din po ang buong women's ministry in behalf of Ate Jen, Sister Jen. At si Brother Danny na nag-sponsor, ayun pala yung tamang term, nag-sponsor sa lahat po ng dancer natin, in-sponsoran para maka-attend po ng Si Sister Susan, of course, nakapag-sponsor. At huwag niyo pong kakalimutan, ang gawain po ng Panginoon ay para sa ating Panginoon. Ang gawain po ng ating mga kabataan ay para makilala at magkaroon po ng mainit na relasyon sa ating Diyos. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Of course, this day is also special dahil it is Father's Day. Yeah. Kaya sa mga tatay, magigiting na tatay, magigiting na ama, Happy Father's Day po. At ngayon pong umagang ito ay maganda po ang ating pag-uusapan. And of course, kung ngayon linggo, nagkaroon ng youth camp at ang linggong to, ang araw na ito para sa Father's Day, I would also invite each and everyone, okay po, settle down, each and everyone po para sa June 28 po. Meron tayong overnight prayer. Ito po ay bukas po sa lahat po ng worker ng ating, hindi lang sa worker, kahit saan pong parte kayo, kung nanonood kayo sa live stream na to at gusto nyong umattend ng overnight prayer sa June 28, Friday, tama po ba, Pastora? Friday, starting 9 a.m. up to 5 a.m., tayo po ay magpupuri, magsasamba at mananalangin para sa ating Panginoon. Amen po ba? May expect ko po ba ang bawat isa na magkakasama tayo sa gabing iyon? Amen. Hallelujah. At ano pa ba? Teka lang, yung ano po, nawala yung papel ko eh. Yung welcome, yung mga newcomers po natin. Ayun, okay po. Yan. So, welcome po sa ating mga kasama po natin ngayon. Si Sister Macy Jockson. Nandito po ba siya? Hello po, welcome po. Si Amy Falconatin. Welcome po sa BIN po. Si Sister Selvi Kalinao. Ayan, nandito po si Sister Mary Bayon and Amity Bayon. Ayan, welcome po sa biyaya ng Diyos. Hello. And Sister Ami Pimental.
Pimentel po ba? Amy? Sino po siya? Nasaan po siya? Pimentel. Sorry po, Pimentel. Amen po. So, ayun po. Hello po. Ayan po. We are full at newcomers at mamaya po ay kakatagpuin kayo ni Sister Grace dahil wala ngayon si Brother Aris at nagpapagaling. At we pray in the name of Jesus na magaling na po si Brother Aris. Ganun din si Brother Abet. Praise God. So, ngayong umaga po tayo as we go further, pag-uusapan po natin ay ang kadakilaan ng ating Panginoon. At pumunta po tayo sa ating Bible. Buksan niyo po ang inyong Biblia. At habang kayo nakatayo, in response po sa respeto ng ating salita ng Diyos, into Ephesians chapter 4, verse 22 to 23. Ephesians, Efeso. Ayan. Ay sige po, punta muna tayo ng verse 21. Chapter 4, verse 21 to 23. Okay. Sige po. Ephesians. Hello po. Ayun. So, teka lang. Wala pa po yung Bible natin sa screen. Ayan. Okay po, dito na po ako. Mukhang nagkakaroon tayo ng technical problems. Verse 21, ang sabi po dito, Indeed, if indeed you have heard Him and have been taught by Him, as the truth is in, kanino po? Sabihin niyo sa Jesus, hallelujah. Ito po ang lagi nating tinataas sa tinadakilang ating Panginoong Jesus. And verse 22, that you put off concerning your former conduct, concerning the former conversation of the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. And verse 23, and be renewed by the spirit of your mind. Hallelujah. So verse 24, and that you put on the new man, which was created according to God, and righteous and through holiness. Hallelujah. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, dear God, aming Diyos Ama, dinadakila ka namin tinataas. Ibinibigay po namin sa inyo ang lahat ng kaluwalhatian, papuri at pagsamba, Panginoon. At ang gawaing ito, ikaw pa rin po ang manguna. Ikaw ang madakila, ikaw ang makilala. At ako po bilang tagapagsalita nyo lamang, ilagay nyo po ako sa inyong likuran. At ang lahat po ng tagapakinig, buksan nyo po ang aming puso't isipan at pangunawa upang matanggap po namin ang pagpapalang ito. Maraming salamat po. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, humakbang sa katotohanan. Mapalad ang nakikinig, ngunit mas mapalad ang nagsasagawa. Maraming salamat po. Inaangkin ko po ang kadakilaan ninyo sa umagang ito. Ikaw mataas, ikaw madakila. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pag-uusapan po natin ngayong umaga nito ay ang pinamagatang pong glory to glory. Yeah. Meron po tayong pamilya, Glory. Si ating chairman ng mga tatay, si Brother Enteng Vicente Glory po. Ayan. So, mababasa niyo po. Actually po, nung binabasa ko po to, number 1 po is because galing po akong youth camp. At hindi naman po ako camper, pero nakikinig po ako ng mga sa ating bishop, kay Pastora Magda, Pastora Susan, Pastor Dexter, Pastor Ricky, Pastor Jong, lahat po ng pastor po ng biyaya ng Diyos. At isa po ang moment na nag-strike sa akin. Ang sabi ni Bishop, the moment na pumunta ka sa church, the moment na tinanggap mo ang ating Panginoon, ay binago ka na ng Diyos. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Dahil number 1, hindi kayo magkakaroon ng uhaw pumunta dito kung wala ang banal na spirito kumikilos sa buhay niyo. Hindi kayo, yung mga musicians natin at singers, kahit marami silang kaabalahan sa mundo at nalilate sila sa practice at kung ano man ang kakulangan nila, hindi pa rin sila maglilingkod kung hindi sila ine-encourage ng banal na spirito sa buhay nila. They're putting off, sometimes they're sacrificing yung pamilya nila just to spend time sa rehearsal at mag-aral at umawit sa ating Panginoon. Sabi ko nga, ang paglilingkod ay pribilehiyo. Kaya po, ganun din po kayo, naniniwala ko. Most of you, Father's Day ngayon, pero pinili nyo pa rin unahin ang sumamba at dakilain ng ating Panginoon. And it's a great chance and it's a great time na lalong makilala natin ang Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na binago kayo ng Diyos ay tapos na yon. Ibig sabihin po, binabago pa rin kayo ng Panginoon araw-araw.
Because He is changing you from glory to glory to glory to glory. Naalala ko po yung isang awitin ng Elevation. Ako po ay part din ng music team at mahilig ako sa mga kanta. Isa pong lyrics ng Elevation ang sabi dito, "If I'm not dead, then God is not yet done." Sa madalit sabi, hanggat kayo po ay humihinga pa, kayo po ay may buhay pa, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay ninyo. If I'm not dead, God is not done, there are greater things to come. Naniniwala po ba? Because ako, naniniwala ko na ang lahat ng tagabiyaya ng Diyos at nakikinig sa tinig ng Panginoon ay malaki po ang gagawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya po si Bishop nung sa youth camp, lagi niyang nire-remind, magiging kagamit-gamit kayo sa kaharian ng Panginoon. Malaki ang gagawin niya sa Panginoon. And hindi lang to para sa mga youth. Even the old ages, even the children, even the adult, gagamitin kayo ng Panginoon kung magpapagamit kayo sa Panginoon. Dahil, ano ba? Paano ko ba to explain? Meron po ba kayo po ba, meron kayong naging student or mga mentor? Sa mga tatay, yan, nagkaroon kayo ng anak. Sa mga nanay din. Ako po kasi meron akong dinidisipulo sa music team, of course. Meron po ba kayong isang estudyante na kapag tinuruan nyo, or pinag-testing nyo sa isang bagay, subukan mo to, anak, subukan mo to. Tapos ang reply sa inyo, hindi ko yan kaya. Kuya, hindi ko yan kaya, mahirap yan. Pero, deep down, alam nyo, right at this moment, magkukulang sila. Or probably, there's a chance na mag-fail sila sa pagsubok. Pero nakatanim sa utak at sa vision nyo, kaya ng batang ito, kung susubukan niya. Alam niyo po ba, ganun din po ang tingin lagi ng ating Panginoon. Kaya nung binabasa ko po itong Ephesians, balik po tayo sa verse 22, Sister Aren. Ang sabi po dito, hinangin po yung Bible ko. Wait lang. Yan, lagyan ko ng bookmark. Sabi dito, that you put off concerning your old ways. Ayan. That you put off concerning the former conversation, the old men. Sinasabi po dito, hindi po kung sino-sino. The old man, or tinatawag dito, the old self, yung sarili ninyo. You're putting off yung old na perspective ninyo. Kasi, nung panahon na to, Ephesians, so dumaan na po si Jesus Christ, at nabuhay na po muli, namatay at nabuhay muli, so nagkaroon na po na tinatawag na Christian followers, tagasunod. Ngayon po, tinuturo din ni Apostle Paul, nagkaroon kayo ng unang katuruan. At ngayon, kami ang testify or kami ang testimony ng ating Panginoon ay iba doon sa mga batas na itinuro sa atin. Now, pag po sinabing meron kayong natanggap na katotohanan before, tinuturo dito ni Apostle Paul, kailangan nyo baguhin yung dati nyong gawi. Kasi hindi yan ang tamang daan. Hindi yan ang dating daan. Kailangan nyo ngayon pumunta doon sa katotohanan na ating Panginoon na magliligtas. Nakakasunod po ba ng bawat isa? Okay. So ngayon po, pag sinabi po dito, number 1, pag sinabing old, ibig sabihin, matagal na. At pag sinabi ding old, minsan, matagal na natin pinaglalabanan. Sino po dito ang may pinaglalabanan na napakatagal na? Sino dito ang matagal na, for example, kung nakikinig ka dito, for sure, hindi ako makaakyat sa second floor ng Morales kasi masakit na yung tuhod ko. Matagal ko nang pinaglalabanan to, di pa rin ako pinapagaling. So, matagal na akong may binabayaran na utang at hanggang ngayon, pinaglalabanan ko rin, pinagpe-pray ko pa rin. Matagal na akong may karamdaman eh. Matagal na ako nakakaranas ng depression at anxiety. Yun po ang matagal na labanan. At minsan, pag binabasa ko to, minsan po, naalala ko dito si Pastora, si Bishop, at yung iba kong leaders. Alam niyo po yung pakiramdam na may pinagdadaanan kayo. Tapos ang sasabihin lang nila, lumaban ka. Kailangan mo hakbangan yan. Pastora, hindi mo naiintindihan. Mabigat tong nararamdaman ko. Madaling sabihin. Pero kayong lumagay dito, sasabihin ni Bishop, napagtagumpayan ko na yan. Kaya lumaban ka. Pero deep down inside, mabigat yung pinagdadaanan natin. Dahil matagal na siya. Hindi mo naiintindihan eh. Hindi ko maitigil ang sigarilyo. May withdrawal syndromes nga eh. Kailangan mo unawain. Ang ituturo sa'yo, ang dami na nagtagumpay sa pagtigil ng sigarilyo. Kailangan mo hakbangan yan. At iniisip ko po ito. Minsan, napakadaling mag-encourage. Pero minsan, napakahirap din humakbang sa pananampalataya.
Minsan, bilang isang kabataan, wala akong pambayad ng tuition eh. Tinuturo sa'yo ng Panginoon. I-check mo na agad ang curriculum mo at magkaroon ka ng pananalig at prayer. Pumunta ka na doon sa registrar, ilista mo na lahat ng subject mo, tutustusan ka ng Panginoon. Ang hirap umattend ng rehearsal kasi di ko alam yung tutugtugin. Ang hirap ng tutugtugin. Pumunta ka muna doon para maturuan ka at pagpunta mo doon, magtatagumpay ka. Kailangan pa rin po natin na hakbang. At nakikita ko po ang mukha ninyo, nahihirapan po kayong i-digest to. Sabi ko sa Panginoon, Lord God, kapag nahirapan sila, unawain to, kailangan ko magkaroon ng illustration. At i-illustrate ko po sa inyo to para maintindihan nyo. Kapag po sinabi ng inyong ng ating pastora or nila bishop na hakbangan, so madalit sabi, bumangon ka sa problema mo. Hakbangan mo yung problema mo at magkakaroon ka ng solusyon. Isa po sa narinig ko sa youth camp, ang lagi sinasabi ni bishop, ang bawat Kristiyano ay kailangan magkaroon ng bunga. Amen po ba? Because if you have the fruit, then everyone can feed off of your fruit. At marami ang maliligtas. Marami ang mababagong buhay. Pero paano pag dumadating nga doon sa pagsubok? Sabi nga, though I walk through the valley of shadow of death. Ibig sabihin, walang valley of shadow of death. You're gonna walk through problems. You're gonna walk through trials. Kaya ang kinakanta natin kanina, every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. Why? Dahil sabi ng Panginoon, I have overcome the world. I am the first to have overcome the world. Ibig sabihin, ang ating Panginoon, may in-overcome siya. May pinagtagumpayan siya. Now, i-explain ko po ito sa inyo. At for me, mahirap to. Pero actually, baka mag-enjoy kayo dito. So, pag sinabi pong may problema, usually, you are down. Pag may problema, sa pinakamabigat, or pinakamadaling illustration na makikita nyo, kapag may nakapatong sa inyo. Sometimes, you feel pressed down. Sometimes, you feel burdened. Hindi ako makapaglingkod kasi ang dami kong responsibilidad sa buhay. Hindi ako makapaglingkod kasi trabaho, kailangan ko kumita, kailangan ko unawain yung kakainin ng pamilya ko, kailangan ko unawain yung pambayad ng pamilya, kailangan ko asikasuhin anak ko. Wala na akong oras. At sasabihin sa'yo ng pastora mo, hindi, umakbang ka, maglingkod ka. Hindi nyo nga po maunawaan eh. Now, tatawagin ko si Kuya Jared. Kuya Jared, dali ka dito. For the meantime, ako po yung tinutukoy na may problema. At ako po ay dadapa. Kuya Jared, dito ka. At si Kuya Jared ay huwag mo akong apakan. Patong ka lang sa akin. At dikdikin mo ako. Yan. Sige, yan, dikdikin mo. Yan. Ngayon, sasabihin sa akin ni Pastora, tumayo ka dyan. Mahirap nga po eh. Minsan ganito po ang pakiramdam natin. Naiintindihan niyo po ba? Kaya, minsan, marami pa tayong kapatiran. Madali ang problema mo. Kayo kaya dito. Ang bigat nito eh. Hindi ako makalakad papuntang church eh. 6 na buwan na ako nakastroke, hindi ako gumagaling. 10 taon na ako nagsisigarilyo at nagiinom, hindi ko mapaglabanan. 10 taon na ako nanonood ng malalaswa, sanay na ako doon. Kaya kahit anong gawin ko, tumayo ka. I'm trying. Sinusubukan ko pero hindi magawa. Pero pag inisip mo ngayon, ano ngayon ang kailangan natin? Kaya tatawagin ko naman si Kuya Enad. wait lang, Enad ha. Wait lang. Tingnan niyo po ah. Hindi po ito namin ni-rehearse ng si Kuya Jared at ni Kuya Enad. Kuya Jared, bumalik ka dito. Dito ka lang. Hindi ko po ito ni-rehearse. Pero tingnan niyo ah. Ano pong ginawa ko? Tumawag lang ako ng katulong. Sa madalit sabi po, tumawag lang ako ng pangalan. Nakita niyo, umalis agad si Jared sa akin. Kasi pag tinawag niyo ang pangalan ng Panginoong Hesus, aalis lahat ng problema at kabigatan ninyo. Minsan, yung moment po na meron tayong nararamdaman at meron tayong bayarin at meron tayong kalungkutan, lalo't depression at silence, hindi ako makatulog, Brad. 4 na araw na akong 2 oras lang ang tulog. Manahimik ka at tawagin mo ang ating Panginoong Hesus. Dahil pag tinawag mo ang ating Panginoong Hesus, automatic, kikilos ang Panginoon sa buhay mo. At minsan po, that's the part of being a Christian. Natutunan ko po, thank you, Kuya Jared. Natutunan ko po sa youth camp. May mga tao na tatawagin
Alam niyo po yung expression na, oh, Jesus. Yung pag may nangyayaring hindi maganda, kahit hindi po Kristiyano, naniniwala ko, gagawin yon. Minsan pa ginagamit yung, oh God. Pero nangyayari din sa punto, oh Jesus. Nakakaintindi po ba? Pero pag binasa po natin or hinimay natin, ang salitang Jesus Christ, pag sinabi po Jesus, that is the name. Pero kapag sinama mo yung Christ, ang ibig sabihin ng Christ itself is the anointed one, the Messiah, the Son of God. So kapag lagi mong tinatawag, ito po, tuturo ko sa inyo. Kapag tinatawag mong ating Panginoon Jesus, that's okay. That's good. Pero kapag lagi niyong sinasabi, in the name of Jesus Christ, I do believe that you are already the Son of God. Mas makapangyarihan po, because you are already proclaiming the power of our God Father in the name of Jesus. Nakakaunawa po ba? Kaya po makikita natin, tatawagin pa lang natin ang pangalan ng ating Panginoon, gumagaan ang ating pakiramdam. Gumagaan ang aking problema. Kaya po sa mga kapatiran natin, lagi niyong maalala ang pangalan ng ating Panginoon. Because He is the one, He is the way, the truth, and the life that He can change you from glory to glory. Kaya po sinabi ko kanina, the moment na pumasok ka sa simbahan, the moment na inaasam mo dumalo ng mga gawain ng midweek, ng morning prayer, binabago ka na ng ating Panginoon. Nabago ka na at binabago ka na Panginoon. Kaya ngayon, sabihan yung katabi nyo, wow, kasama kita ngayon. Wow, hindi ka na nagpe-Facebook habang may nagtuturo sa unahan. Wow, di ka nagti-TikTok. Dahil uhaw ka sa salita ng Diyos. Wow, habang nasa simbahan ka, hindi mo iniintindi kung ano yung business mo ngayong oras na to because uhaw ka sa ating Panginoon. Gusto mong matutunan lalo ang relasyon natin sa ating Diyos. Kaya po, kung makikita niyo po sa illustration natin, sa pangalan pa lang, gumagaan na pampakiramdam. Actually, ang balak ko kanina, ipapatulak ko kay Enad si Jared. Hindi ba tutulak? Iaalis niya. Kasi mas malaki si Enad kay Jared. Pero yun nga po, makikita natin, ang pangalan ng ating Panginoon Jesus, malaki kahit saan. Yung kinanta natin kanina, no other name is above in the name of Jesus. Pero, ang tanong dito, ay bakit po tumatagal ang problema ko? Bakit umaabot sa 10 taon, 5 taon, hindi pa rin ako lumalaya sa sigarilyo, hindi pa rin ako lumalaya sa addiction ko, meron pa rin ako alalahanin, nangangamba pa rin ako. Probably because you do not trust the name of Jesus enough. Hindi ko po ito para husgahan kayo. Sinasabi ko po dito, madali pong tawagin ng ating Panginoong Jesus. Pero, by faith, kailangan nyo hakbangan yung paniniwala ninyo. Kailangan nyo hakbangan. Kasi minsan, parang kanina, Enad, punta ka dito. Enad, lapit ka dito. Enad, tulungan mo ako, Enad. Pero dahil nasa katawan tayo, lalapit na yung tulong, ay, kaya ko to, ako nang bahala dito. Hindi ko ikakwento sa mga leaders ko yung pinagdadaanan ko. Mapagtatagumpay ako, Enad, mamaya tatawagin pa kita. Hindi ko na kailangan ikwento sa iba yung problema ko. Susolusyonan ko ito mag-isa. At minsan, solusyon tayo ng solusyon ng sarili natin, iba ang plano ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you. Plans to give you hope and a future. Plans of peace and not of evil. Magandang plano sa atin lagi ng ating Panginoon. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Kaya kung iisipin natin, kaya tayo dumadaan sa problema is because kinakaya natin. Bakit natin kailangan kayanin? Kung kayang-kaya ng ating Panginoon. Ba't kailangan mag-isa tayo kung pwede naman lagi tayo may kasama? At matatagpuan natin yan. Number 1, sa ating Panginoon. Number 2, sa bawat kapatiran. Sabi po sa Proverbs, lagi kang humanap. Kung gusto mo maging matalino, palibutan mo ang sarili mo ng mga matatalino. Always look for a godly counsel. Always look for someone na pwede mong tignan as a mentor. Kasi kapag meron kang mentor, of course, ipagpe-pray niyo yung mentor nyo. At kilalanin niyo rin ang mentor nyo. Dahil kung meron kayong mentor, yung pinagdaanan ng mentor nyo, i-share niya sa inyo para maiwasan nyo yung pinagdaanan niya na hindi maganda. Nakakasunod po ba? Kaya, naniniwala ako dito sa ating church, dahil po Father's Day ngayon, kung gusto niyo magkaroon ng, seminar, kung paano magpalaki na although sabi nga nila, wala naman talagang blueprint para sa pagpapalaki. Walang direct path para sabihin,
na isa kang mabuting magulang at sa. Pero, kapag sinurround mo ang sarili mo ng mga magigiting, kagaya po, ako po, wala pa po akong anak at wala pa po akong asawa. Magkakaroon pa lang. Nung umattend po ako ng Friday. No, Friday po kasi is, ano ba ito? Pre-celebration, pre-Father's Day celebration. At in-encourage ko po ang ibang kalalakihan na sumama din. We had a wonderful time at nagkausap-usap yung mga katatayan. Imagine niyo yung isang kapatiran, 2 years na nag-experiment para sa lettuce niya. Ngayon lang po namin nakita na masaya yung tao dahil tumutubo na yung lettuce at napakasarap po ng lettuce. Kaya madalit sabi po, kahit anong pinagdadaanan natin, pwede natin mapag-usapan basta ang kalagitnaan ay ang ating Panginoon. At tinitiyak ko mag-glorify ang ating Panginoon. Okay po. Kaya po, nagbabago or nagkakaroon ng circumstances sa buhay natin, kailangan din po natin magbago. Sabi po kanina, yung old self, kailangan mabago. Kailangan magkaroon na ka ng bagong pag-iisip, bagong mindset, because kailangan mo ng success. Kailangan mo ng bunga. Bilang isang Kristiyano, kailangan namumunga ka. At naniniwala po ako, yung grasya ng Panginoon, naandyan yan. Naandyan yan sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Ito lang ang susi, that whomsoever believe in Him. Kailangan yung maniwala. Yun po ang grasya ng Panginoon. Pero, kailangan yung yakapin yung buo ng grasya ng ating Panginoon. Because, ang sabi ni Jesus Christ, if you love me, you will obey my commandments. Kapag niyakap nyo ng buo yung grasya, magkakaroon ng pagbabago sa buhay nyo. Hindi yan magbabago ng overnight. Hindi yan magkakaroon ng automatic change sa buhay mo na tinanggap mo yung Panginoong Jesus, kinabukasan, wala ka ng problema. No. You're gonna overcome things. Magkakaroon ka ng bagong kalakasan. Magkakaroon ka ng bagong kaligayahan. Magkakaroon ka ng bagong strength and courage to face any troubles and trials na makakaharap mo. Hindi na ikaw yung dating, kapag may naningil ng utang sa'yo, hindi ka na makatulog. Bibigyan ka ng Panginoon ng katapangan at talino kung paano masusolusyonan ang problema. Kung lagi ka lang lalapit sa Kanya, tatawag sa Kanya. Means, alam niyo yung story na yung isang tao na naiwan sa isang lugar, may bagyo, tumataas yung baha. Tapos, mag-isa na lang siya, nasa bubong, umaakyat yung baha. At sabi ng lalaki, Lord, iligtas niyo ako dito. Dumating yung isang rescue boat. Pagdating ng rescue boat, hindi, ililigtas ako ng Panginoon. Di, iniwan siya ng rescue boat. After 1 hour, may dumating ulit, rescue boat. Hindi, iiwan ako ililigtas ako ng Panginoon, okay lang ako. Tapos, pray ulit siya na pray. Lord, iligtas niyo ako dito. May dumating ulit rescue boat. Hindi, ililigtas ako ng Panginoon. Maraming salamat. Iwan niyo na po ako. Nalunod. Pagpunta niya sa langit. Lord, akala ko, ililigtas niyo ako. Nananalangin ako . Sabi ng Panginoon, 3 na nga pinadala ko sa iyo . Ayaw mo sumakay . Wala na akong magagawa. Minsan kasi, yung Panginoon, may ginagamit na, ayaw mo pa. Hindi, kaya ko to. Kung mag-isa, laban ko to. Pagpe-pray ko lang. Wala pong problema doon. Pero, mas gagaan po. Kaya nga po, importante ang church . Kaya po ginawa ang church, hindi lang para sa'yo. Para yan sa bawat isa na nangangailangan ng Panginoon, ng ating Diyos. Kaya isa po ako po recently, nag-gym po ako dati. 2 weeks na po ako nakapagpahinga. Sabi nung isang tao, minsan kasi ayoko magsimba. Kasi yung mga taong lagi naman pala simba, nakikita ko din na minsan nagmumura. Born again Christian pa, Catholic pa, lagi sumasamba. Ngayon, naisip ko, nasa gym kami. Kapag ba nakakita ka na mataba dito sa gym at sobrang payat naman, sasabihin mo hindi nakatiwa-tiwala yung gym. Sabi nung lalaki, ay hindi, kaya nga sila nag-gym para gumanda katawan nila. Ganon din ang simbahan. Kaya sila nagpupunta ng simbahan dahil kailangan nila ang ating Panginoon. Hindi sila glorified na. God is changing them from glory to glory to glory to glory. Kailangan pa rin natin ang ating Panginoon at kailangan din natin ang mga kapatiran na sold out din sa ating Panginoon. Nakakaunawa po ba ang bawat isa? Kaya pag lumalapit po ang tulong galing sa Diyos, tanggapin nyo. Kaya lang naman ayaw natin ng tulong is because nasa katawan tayo. Number 1 is because of our pride.
Yan pong isang sala natin sa ating Panginoon. Okay lang yun, nasa tao tayo, nasa physical na katawan tayo. Pero pag dumadaan kayo sa problema, mas magtatagumpay kayo kung tinatanggap nyo ang kahinaan ninyo. Dahil ang sabi ng Biblia, sino po ang itinataas ng Panginoon? Yung mga nasa baba. Kung lagi ka nasa taas, diyan ka na. Diyan ka na. Mag-ingat ka lang, mas malayo ang babagsakan mo. Kaya dapat, pag umaangat po, isipin nyo din po to. Kung ako po nagsasalita dito, hindi po para magmagaling ako at sasabihin na, mas magaling ako dito mas may alam ang salita ng Diyos. Hindi po. Kung sino man po ang nakikita nyo na malalim sa salita ng Diyos, at kung kayo po ang desire nyo ay lumalim kayo sa salita ng Diyos, hindi po ang purpose niyan ay para maging magaling kayo sa Biblia. Ang purpose po niyan ay maakay nyo yung ibang tao na mahina. Dahil yun ang pangarap ng ating Panginoon. You love one another as you love God. Una, mamahalin niyo yung Panginoon at kapag minahal niyo ang Panginoon, aalamin niyo yung batas niya or yung salita niya. At pag mahal niyo yung salita niya, if you love me, you will obey my commandments. Mamahalin niyo rin yung hindi kaibig-ibig. Kaya po, another thing po, pag sinabing old, matagal ng labanan. Bakit hindi pa rin nagtatagumpay? Probably because lumalapit na yung tulong, tatanggapin natin. Pero another thing is because sa sobrang tagal na nakapatong ang problema, or si Jared, matagal na nakapatong sa akin, complacent na. Okay na ako dito. Ayoko na subukan yan kasi okay na buhay ko. Kailangan mo mag-start na tong business na to. Pinagkaloob to sa'yo ng Panginoon. Hindi, okay na ako dito. Okay na yung pamilya ko. Ang gusto ng Panginoon, mapagpala ka pa para mapagpala mo yung ibang pamilya. Hindi, okay na ako dito. Gusto ng Panginoon, gamitin ka pa sa pang-music museum at Araneta. Hindi, okay lang ako dito sa church kasi konti lang ang makakakita sa akin. Minsan, yung complacency natin, tinitigil natin or tinutulak natin because we are on our own comfort. Pero, sabi pa rin ng salita ng Diyos kanina, for I know the plans I have for you. Alam ng Diyos ang plano niya para sa iyo. Minsan kasi nakafocus lang tayo dun sa plano natin para sa sarili natin. Mas maganda nga ang plano ng Panginoon . Kanino kayo magtitiwala? Dun sa may mas maganda o dun lang sa kakarampot na nalalaman natin? Siyempre, dun tayo sa mas maganda. Kahit hindi natin nauunawaan, daraan tayo sa hindi magandang sitwasyon, pero maganda palagi ang plano ng ating Panginoon. Kung naniniwala po kayo maganda ang plano ng Panginoon, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po, buksan po natin ang ating Bible sa Jeremiah 1:5. Nagsisimula pa lang tayo. Joke lang. We're halfway through na po. Sa Jeremiah chapter 1, verse 5. Ayan. Ito po ang sabi ng ating Panginoon. Before I formed you in the womb, I knew you. Isipin nyo, gaano kadakila ang ating Panginoon. Hindi pa kayo nilalabas. Baka hindi pa magkakilala si Bobby Andrews at si Angelo De Leon . Alam na nila yung anak nila. Alam na ng Panginoon kung sino. Before you were born, I set you apart. Alam na ng Panginoon yung plano niya para sa iyo. Ito po maganda. I appointed you as a prophet to the nations. Sa madalit sabi, God knew you. N-E-W, knew. Sa madalit sabi po, past tense. Hindi po know. Know is present tense or future tense. Knew you. Alam na ng Panginoon. Kaya pag may pinagdadaanan po kayo, meron kayong challenges sa buhay. Maybe it's new to you, N-E-W, bago sa inyo, but God already knew what He has planned for you. Alam na ng Panginoon kung ano man ang pagdaanan mo dahil alam ng Panginoon na pagtatagumpayan mo yung pinagdadaanan mo. Sabi po sa 1 Corinthians, hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Panginoon na hindi mo kayang pagtagumpayan. Dahil lagi kang i-convict ng Holy Spirit. Lagi kang bibigyan ng lakas ng Holy Spirit. Tignan niyo po to. Ito po, isa po sa shinare ng mga kalalakihan noong Friday. We have Peter and Judas. So, both of them nasa discipleship ng ating Panginoong Jesus. So, mas kilala natin yung isa na nag-betray, yung isa sumunod sa ating Panginoon. Ano yung pinagkaiba ng dalawa? So, si Peter, nung pinagkalulo, sabi pa nga ni Peter, maangas .
over my dead body. Wala lalapit sa iyo, Panginoon. Sabi ng Panginoon Jesus, lumayas ka, masamang espiritu. Tapos sabi niya kay Peter, titilaok ang manok 3 beses. Nung nangyari yung pagtilaok, anong ginawa ni Peter? Umiyak siya at, una muna, tinatwa niya. So nangyari na yung 3, pero umiyak siya at humingi ng tawad. Okay? So meron naman si Judas. Si Judas, alam natin yung story, binetray niya si Jesus Christ. Sabi ko sa inyo, kapag tinanggap mo na si Jesus Christ, binago ka na ng ating Panginoon. Pero kailangan mo rin i-allow ang sarili mo na baguhin ka lagi ng Diyos araw-araw. Laging may tinuturo ang Panginoon. Okay, balik tayo kay Judas. Most of us, we all think na, ako personally, nung hindi ko pa binabasa ng buo yung Bible at hindi ako nagpapakalalim sa salita ng Diyos, parang sama-sama nitong taon to. Kung sa 12 disciples, eto na yata ang may pinakamasamang ugali. Now, nung nangyari yung betrayal, at binasa ko yung story ni Judas, nakita ko, umiyak si Judas. Tinapon nga niya yung pere. Kasi nagsisisi siya. So madalit sabi, kino-convict siya ng Holy Spirit. Pero dahil hindi siya tumawag doon sa pangalan ng ating Panginoon, gumawa siya ng sarili niyang solusyon. Sarili niyang desisyon. Na akala niya, okay. Pero, God has a plan for us. Laging alam ng Panginoon kung ano yung pagdadaanan natin. Kaya ang tanging sure success is lagi tayong tumawag sa ating Panginoong Jesus. Because this name has no other name. Kaya kahit anong pagdaanan natin sa buhay, maybe for you, this is just a simple fact. Pero ang pinakamahirap is walking by it. Yung lumakad dito. At kung kayo nahihirapan, ang banal na spirito pa rin na magbibigay ng kalakasan sa inyo. Ako honestly, nung sinabi na magturo ako ngayong linggo, ang hirap. Baka isipin nyo, enjoy lang si Brother King at ganito ganyan. Pero yung lagi akong kinakabahan habang palapit yung linggo, ang tinatawag ko lamang ang aming Panginoong Jesus. And no pressure. Father's Day ngayon, anong ituturo ko sa mga tatay? Wala naman akong anak. Dahil, Panginoon, kayo pa rin ang magbigay ng knowledge at wisdom sa akin. Ang pangalan nyo pa rin ang maitaas. Hindi lang sa stage na to, kundi sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa na nakakarinig na mensaheng ito. Kaya kung nais ninyo na laging papurihan ng ating Panginoon, lagi nyo lang imaginein, kasama nyo ang ating Panginoong Jesus. Kahit sino ang kasama nyo, lagi nyong isipin, ang Panginoong Jesus ang gumagabay sa inyo. Kahit saan kayo magpunta, nasa jeep, lalo kapag may road rage na tinatawag, pag nagda-drive kayo, subukan nyo. Ang humahawak ng kamay nyo ang ating Panginoong Jesus. Kahit galit na galit ka, pag inimagine mong hinahawakan ka ng Panginoong Jesus, kakalma ka naman talaga. Kaya pag ako naiinis, iniisip ko lang, katabi ko ang Panginoong Jesus. I'm gonna love this person no matter what. At kahit gaano kahirap, Lord, turuan niyo ako makita kung paano yung nakikita ang taong ito. Because that is the surest way to success. Instead na magalit ka, then pray for that person. Pray for that someone. Instead na mainis ka sa sitwasyon mo, pray that God will give you the courage and the strength and the knowledge and wisdom to go through it. Dahil tinitiyak ko po sa inyo, ang ating Panginoong Jesus, ni minsan hindi tumalikod sa salita niya. Kaya pupunta pa ako sa next point. Siguraduhin niyo po na alam niyo po ang pangako ng ating Panginoon. Alamin niyo po na ang tinuturo, hindi lang po ako. Kung may tinuturo man ako si Bishop, saliksikin niyo po. Yung nakita niyo yung Bible verse kanina, pag uwi niyo or kinabukasan, araw-araw, basahin niyo. Kasi yung nalalaman ko ay baka maaari, iba rin yung ipakita sa inyo ng Panginoon. At sigurado na yung tinuturo ko, hindi kwentong barbero lang. Importante na hindi kayo naliligaw ng landas. Nakakasunod po ba ang bawat isa? Okay po. So, balik tayo dun sa Jeremiah 1 verse 5. Kuya Jeremiah, yun. Before you were born, I set you apart, appointed you as a prophet to the nation. Kung alam lang po natin at nauunawaan natin na ang plano lagi ng Diyos sa atin ay maganda, na ikaw ay magiging successful na tao, tatanungin ko po kayo, kung alam niyo po ba, for example lang, kung alam niyo po, sasali kayo sa contest, for example, basketball, si Kuya Jared, basketball. Kung alam niya na magtatagumpay siya dun sa isang tao, automatic ba lalabanan mo, Jared? Sure win ka eh. Automatic. So, ganun din po tayo. Minsan kasi, ayaw natin subukan yung mga bagay kasi
natatakot tayo sa failure. Pero huwag kayong matakot sa failure. Huwag kayong matakot dun sa maaaring mangyari. Importante pa rin, sinubukan ninyo. Dahil kapag sinubukan nyo, meron kayong matututunan. At probably, yung matututunan ninyo, mas magagamit nyo pa sa susunod na hakbang. At para magkakaroon kayo ng lakas at tapang para pagtagumpayan kung ano man ang pinagdadaanan ninyo. Sabi ko nga, naalala ko si Mama Bongi, may kapatiran ako narinig. Ayaw daw umattend ng Sunday service kasi sakit ng tuhod ko. 1 taon na. Mula pa pandemic pala. Mula pa pandemic, hindi na gumaling tuhod ko, hindi ako maka-attend. Ganun din ang patotoo ni Mama Bongi. Tama po ba, Mama Bongi? Ayaw, sabi, Kuya King, hindi ako maka-attend kasi lagi masakit ang tuhod ko. Nung nakita ko si Mama Bongi dito sa church, blessed na blessed ako. Why? Dahil itinanim niya sa puso niya at dinesire niya na maka-attend siya ng gawain. Kaya, Mama Bongi, nasakit pa ba ang tuhod niyo? Hindi na. Dahil kailangan mo hakbangan yung gusto mo mangyari para sa'yo. The more na kailangan mo ang ating Panginoon, the more you also need to strengthen yourself. Sabi, we're gonna do good works. May gagawin tayo. I think, sa 1 Chronicles, ang sabi ng Panginoon, Solomon, ito ang gagawin mo. Magtatayo ka ng templo. Ibinigay ng Panginoon lahat ng disenyo. Yung ilan ng poste, ganito, ganyan. Ang sabi ng Panginoon, guard yourself. Strengthen yourself. We're gonna do good works. Sa madali sabi, if you want to do the good works, you also need to strengthen yourself. You also need to have the courage and the spiritual warfare para mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok. Pero wag na wag kayong matatakot dahil sasamahan kayo ng Panginoon. Hindi kayo mag-iisa dahil ipinangako yan ng Panginoon. Kung alam po ninyo at kilala nyo ang ating Panginoong Jesus talaga, mapagmamahal po ang ating Panginoon. Lagi nyo maalala, kahit ako po magsalita dito, mag-speaking tongues, kumanta, tumugtog, whatsoever, magaling magturo, kung wala po ang pag-ibig ng Panginoon, bale wala ang lahat. Kaya sa buhay po natin, paglabas pa lang natin dito, yung pag-ibig ng Panginoon po ang mamutawi sa ating ngiti. Kaya pag nakikita ko ang ngiti ng bawat isa, naliligayahan ako, nawawala yung kaba sa puso ko habang nagsasalita dito, dahil nakikita ko ang bawat isa ay maligaya sa presensya ng ating Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Now, in case po na nangangamba kayo and you keep on calling the name of Jesus Christ, this is a reminder for each and everyone. Lagi ko po itong sinasabi. Hindi ko alam ang pinagdadaanan mo, Sister Rosel, si Papa Noel, hindi ko alam pinagdadaanan. Sister Melda, hindi ko alam ang pinagdadaanan nyo. Hindi ko alam kung ano man ang problema ng bawat isa. Kung meron kayong bayarin, meron kayong karamdaman. So tulungan nyo ako. Ipaalam nyo po sa akin ang karamdaman nyo. At kung sakali man na nahihiya kayo at hindi nyo alam, tinitiyak ko po sa inyo, kahit hindi ko po alam ang nararamdaman nyo, ito lang ang alam ko. He is the God who is able to do exceedingly and abundantly more than you could ever ask. Because that is in the name of Jesus. Pag pinangako ng Panginoon na kayo ay magtatagumpay, tanggapin nyo na magtatagumpay kayo. Pagkat kayo ay ulo at hindi buntot, kayo ay mga mananagumpay. Kaya mula sa sandaling ito, kung merong isang tao doon na dating drug addict, ngayon ay milyonaryo na, gagawin din sa inyo ng Panginoon at higit pa. Kung meron dati dito na ang buhay ay isipin nyo po, ako po kung wala dito kung may magte-testify ng high school life ko, walang maniniwala sa akin na si Brother King ay laging nasa church. Dahil napaka-bully ko po. Kikwento ko sa iyo, napakalakas ko mga asar. At ngayon makikita din naman po at kakulitan ko nung dati, nabawasan na yon. Partida nabawasan na yun. Pero dati iisipin, si King, nag-church lagi. Lalo ngayon, pag nakita ko ng mga klase ko na nagsasalita ako sa harapan ninyo, si King, ipinapahayag ang salita ng Diyos. Yan po ang glory ng ating Panginoon. Hindi dahil sa gawa ko, pero dahil minahal ako ng Panginoon, mamahalin ko rin ang Panginoon at mamahalin ko ang bawat kapatiran sa biyaya ng Diyos. Kaya ang Panginoon pa rin ang maitataas sa buhay ng bawat isa. Ang Panginoon pa rin ang makilala. Hindi po kung sino man ang tumayo dito, sino man ang kumanta, nagkamali si ganito, ganyan. The moment po na tumingin kayo sa tao, you have already lost the chance to meet Jesus Christ every moment of your waking life. Kaya lagi lang kayo titingin sa Panginoon. Because no one is perfect. Ako po, makikita nyo, baka pag tumawa ko, si Brother King, ang lakas tumawa. Nagsasalita pa naman sa unahan.
Si Brother King, ganito ganyan, nakita ko, gumagala ni Aaron, laging may binibili sa pavilion, ganito ganyan. Akala ko ba, kailangan simple ang buhay. Wala pong perpektong tao. Kaya ako, tinatanggap ko, God is changing me from glory to glory to glory to glory. If you really desire that God will change you from glory to glory, I would ask each and everyone na lumapit kayo sa unahan para maipanalangin po. If you want God to change you from glory to glory, then stand up. Huwag na po pala kayo lumapit. Tumayo lang po kayo. Then we could pray for each other. Oh, hallelujah, Jesus Christ. Amen. Hallelujah for God. Praise God. Heavenly Father, hallelujah. Mari po ba sabay-sabay tayo? Tawagin muna natin ang ating Panginoon. Jesus Christ. Jesu Cristo. Hallelujah. O Panginoong Jesus, kita niyo po ang bawat isa na tumatayo ngayon sa sandaling ito, Panginoon. Alam niyo po ang puso ng bawat isa. At higit sa lahat, alam niyo po ang plano ninyo para sa amin. Ang plano niyo po sa amin ay maging disipulo niyo. We are a follower of you, Lord God. Ang plano niyo po sa amin ay makita ang kadakilaan ninyo sa amin because you have created us to be like you, Lord God. And I pray in the name of Jesus Christ, bawat isa po dito na nakatayo at hinihipo niyo sa sandaling ito, bigyan niyo po ng kalayaan sa matagal na nilang pinagdadaanan. Bigyan niyo po ng kalayaan sa matagal ng sakit na nararamdaman sa katawan nila. Bigyan niyo po ng kapayapaan ang kanilang isip na matagal na pong hindi nakakapagpahinga, Panginoon. Hallelujah. Sa mga tao na may bisyo na nilalabanan nila, Lord God, bigyan niyo po ng kalakasan at tapang at lagi nilang maalala na ang presensya niyo po ay nakalukob sa bawat isa, Panginoon. Sa mga tao na nais maglingkod pero nahihiya, Panginoon, ikaw ang bibigay ng katapangan sa puso nila. Ikaw ang magtanim ng apoy sa bawat kaluluwa, Lord God. And I also pray for the deliverance of each and everyone na laging lumakad, na masaya at ramdam ang presensya nyo at lagi nilang makita ang kaninningan ninyo. Sa bawat pagkakataon na may nakikita silang hindi maganda, ipakita niyo po, Lord God, open the eyes of our heart, Lord God, that we may see through love. We may see through the lens of you. Kung paano nyo nakikita ang isang sitwasyon, ganun din po ang ipakita nyo sa amin, Panginoon. At sa bawat sandali, Lord God, ay maging ehemplo kami, Lord God. We are ambassador of Christ. We are a soldier of Christ. You have created that peculiarly, Lord God. We are the prophets of each nation. Sa bansa at sa bayan ng Binyan, maging responsable kami, Panginoon, na Kristiyano, Panginoon. Magkaroon kami ng tapang ipangaral ang salita ninyo. Magkaroon kami ng tapang ipangalandakan ang pangalan ninyo, Panginoon Jesus. Hindi kami umasa muna sa ibang tao, Lord God. Ikaw ang unang option namin. Hindi muna ang mga ospital, hindi muna ang nagpapautang, kundi ikaw ang una naming lalapitan, Panginoon. At ang simbahang ito, Panginoon, bigyan niyo po ng tapang na lalong humakbang sa mga proyekto at pinapakilos niyo sa bawat isa. At sa bayang ito ay mababago dahil kilala ka ng lahat, Panginoon. Ikaw ang aming tatawagin, O Diyos. Maraming salamat sa nakakaranas ng kapayapaan at kaligayahan at kalayaan sa umagang itong lahat ay magtaas ng pangalan sa ating Panginoon. Pinanalangin namin to sa pangalan ng ating Panginoon sa anlapat. Sabi ng Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po at makakaupo na po ang bawat isa.